Amen? Magandang umaga po sa inyo lahat. Kumusta po ang bawat isa? Sige nga po, isang ngiti dyan. Yung kahit malingkit na lang yung mga mata nyo, hindi ka nakikita yung mga ngipin nyo. Amen. Magpapatuloy po tayo sa ating series na House to House Ministry by Jesus and the Apostles. Matagal na po ba itong ating series? Medyo may isang mahigit isang buwan na po, itong ating series na ito. And I pray na marami naman po tayong natututunan. Amen po ba? Amen. Ang pag-aaralan po natin ng teksto ngayon ay isa na namang halimbawa ng isang intentional na pagmiministeryo ni Jesus sa isang tahanan. At ito nga po ay ang tahanan o bahay po ng isang Pariseo na nagngangalang Simon. Amen. So, ang instance po na ito ay nangyari na sa ibang Gospels, sa ibang ebanghelyo. Ito po kasi sa Lucas, meron sa Marcos, meron sa Mateo, at meron sa Juan. Pero ang mga ito po ay hindi kapares ito. Unique po ang pangyayari ito kay Lucas. Itong kinuwento na ito ni Lucas dahil ito ay sa bahay ng Simon na Pariseo. Yung pong tatlong nangyari doon ay si Maria. Ito po ay isang pangalan, ay isang babaeng walang pangalan. Kumbaga, unnamed woman po itong babae na ito na nag-alay po nitong alabastro o yung perfume na yun. Doon po sa ibang instances po sa Gospel, ito po yung pre-burial o yung bago, kumbaga, mamatay si Jesus, kumbaga, inanoint siya. Ito po yung bago yung kaganapan ng kanyang pagkamatay sa krus. Amen. So parang anointing po yun na oil pre-burial ng ating Panginoong Jesus. Ito po ay isang paghahandog lamang, ito pong ating nabasa. So huwag po tayong malilito doon pag nabasa po natin yung ibang instances na yun sa ating, sa Gospels po, dito sa ating Biblia. So ano po ba yung Pariseo? Yung una maaring ang Pariseo, yung salita ay bago lang sa iba sa inyo. Pariseo po ay isang grupo ng mga religyoso ng panahon ni Jesus. At sila po ay yung mahigpit na tumutupad sa kautusan ni Moises. Sila po ay yung mga mahigpit din na gusto nakikita tinutupad ng mga tao ang kautusan. Ayan. Sila po ay yung mga legalistic na tinatawag. Kailangan batas kung batas. Hindi po ba? Kung bawal lumabas, bawal lumabas. Di ba? So, ganyan po ang mga Pariseo. At pero po ang mga Pariseo, kapag po nabasa natin sa Biblia, maaring sa Gospels, nakita niyo po na sila po ay hindi may magandang konotasyon pagdating po sa pakikitungo nila kay Jesus at si Jesus din sa kanila. Sila po ay binansagan ng Panginoon ng mga ipokrito, mga mapagkunwari, yung mga Pariseo. Hindi po ba dahil sila po ay mahilig mga gumawa ng, ay sumunod sa batas, pero hindi po umaakop ang kanilang mga kilos. Kumbaga, they don't walk the talk, kung tawag nila, di ba po? They don't practice what they preach. Yan. So iba po yung kilos nila sa kanilang mga sinasabi rin. Yan. Kumbaga sila yung puro mga nakikita lang ang gusto. Pagka may ibang nakakita o yung panloob nila ay hindi nila na itatama sa Panginoon. Kaya nabansagan sila ng Panginoon na ipokrito. Yan. So sa bayan din daw na iyon, dahil inanyayahan po, di ba po, nung Pariseo si Jesus na kumain. Di po ba inanyayahan niya sa bahay nila? Kumbaga, pinaunlakan ni Jesus. At doon din daw sa bayan na yun ay meron pong isang babae, kilala siyang makasalanan. Ayan, itong babae na to. Hindi po siya pinangalanan. Ayan. At makikita po natin, kapag ka po meron mga ganong mga instances, kahit po hindi imbitado ang mga tao, kapag ka po may kilalang guro na dadalang po sa isang lugar, ang mga tao po ay free na makapunta po para makinig lamang o yung manood kung anong gagawin ni Jesus. Kasi usually yung mga guro na kilala kagaya ni Jesus ay maaaring gagawa ng himala, magpapagaling o magtuturo. So ito po si Simon ay hindi po sinabi kung ano yung kanyang nais na pakay sa Panginoon natin, pero maaaring siya ay yung nagmamanman o siya yung gustong subukin si Jesus, kagaya ng iba rin Pariseo o mga tagapagturo ng batas noon. So, sabi nga natin, hindi imbitado itong babae, so parang gate crusher siya, di ba? Siya yung tipong pupunta kahit na hindi inimbita. So, ang title po ng ating message, bago
bago po tayo magpatuloy ay, ayan, sign niyo po. Ang pag-ibig ng isang pinatawad. Ayan. At ang theme po ng ating message ay, basahin niyo nga po. Naintindihan niyo po ba? Ang isang taong tumanggap ng kaligtasan ay sa pag-ibig niya mapapatunayan. Amen? Yung tumanggap talaga siya ng kaligtasan. Pag-ibig niya, maaaring pag-ibig sa ibang tao, pag-ibig sa Diyos. So, pag-ibig po ang basihan, kumbaga. So, makikita po natin yan dito habang tayo po ay magpapatuloy. Titingnan po natin at pag-aaralan kung anong ginawa ng babae na to na makasalanan. Na nagpapatunay na natanggap niya ang kaligtasan mula sa Panginoon. Amen? So, kanina po, ewan ko kung napakinggan niyo yung verse na binasa ni Sister Tina na sinabi niya na ang babae pinatawad na ng Panginoon, hindi po ba? Pero may sinabi po siya doon na term na yung salita na nagpapatunay, sabi, nagpapatunay ng laki ng kanyang pag-ibig. Amen? So mamaya po dadaanan natin yan. Uulitin ko po, hindi po naligtas yung babae na ito dahil sa kanyang ginawa. Di ba po, napakinggan natin kung ano yung ginawa ng babae ito, na mamaya pag-uusapan po uli natin kung paano siya naghandog, paano niya tinrato ang Panginoon, kung paano niya pinahalagahan. Hindi po yun na nagligtas sa kanya. Hindi po yung mabubuting gawa na yun o yung acts of love niya, dahil hindi po tayo doon naliligtas. Ulitin ko po, kung pupunta po natin sa verse 50, ang sinabi po doon, niligtas ka na ng iyong pananampalataya, ang sabi ng Panginoon. So gusto ko lang pong linawin yun. At mamaya po mas madadaanan pa natin yan. Makikita po natin yan sa pagpapatuloy natin. So tingnan po natin yung mga bagay na ginawa ng babae ito na nagpapatunay na siya ay naligtas na ng ating Panginoon. O iniligtas ng ating Panginoon. O iniligtas sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Sa una po ay yung kanyang pagpapahayag ng pag-ibig. Dito po makikita natin na ang babae ay iniligtas na. Napakinggan po natin kanina kung paano niya pinahayag o ipinakita yung pag-ibig niya sa Panginoon, yung expressions of her love sa ating Panginoon. In-express niya po ito sa maraming kaparaanan. At isa po dito ay makikita natin yung sa sakripisyo. Yan. Una sa lahat, yung pagpunta pa lang po ng babae doon sa bahay ng Pariseo. Di ba po sinabi siya ay kilalang makasalanan. At syempre po yung pagpunta pa lang niya doon, isa na po, kumbaga, maglalakas loob niya. Dahil pagpunta niya doon, sigurado mga tao magtitinginan, maaaring magbubulungan, kung kutsay-tsay itong babae na ito, ay, bakit kaya magpupunta yan dyan? Ay, bakit kaya lumalapit kay Jesus? Ay, bakit kaya? Ganun po, maraming masasabi kasi ang tao. So doon pa lang po ay paglalakas loob na niya, na kahit sa mahusgahan o makutya, ay hindi niya inalintana. Tama po ba? So meron na po doon ang pagsasakripisyo pa lang. Ang pag-ibig po ay nagsasakripisyo, hindi po ba? Amen po ba? Handang mag-tiis. Handang ano yung sinabi mo? Sakripisyo. Yun po ano? Kahit masaktan, sabi nga nila. Kahit nasasaktan daw. Diba? Yung mga humuhugot sa atin dyan. Halimbawa po nito, yung pagsasakripisyo, yung pagiging selfless natin, di ba? Yung hindi natin inaalintana yung sarili natin, inuuna natin yung kapakanan ng iba. Hindi po ba? Amen po ba? Amen. Iniisip natin kapakanan ng iba. At kung sacrificial love naman po ito sa ating Panginoon, sa ating Diyos, ay yung patuloy na pagpili natin na unahin siya. Unahin yung kung ano yung makakapagpaligaya, makakapagpangiti sa Kanya, makakapagpasaya sa Kanya, kaysa sa mga makakapagpasaya sa sarili nating mga kalooban o sa sarili nating mga laman. Hindi po ba? Uunahin natin, iisipin natin Panginoon. Kasi part yun yung sacrifice natin ng love natin dahil pinadadama natin yun sa Panginoon. At tayo ay, kumbaga pinapatay natin sarili nating laman dahil ang gusto nating bigyan ng kaluguran ay ang Panginoon. Amen po ba? So isa po yun sa expression ng love ng babae na nakita natin. So kahit na nahiya siya, kahit na siguro nakakahiya yung ginawa niya o yung mga tao ay pinagtitigilan siya o uusapan siya, ay hindi niya po yun inalintana. Ayan. Pangalawa po ay yung kanyang paghahandog. Yung paghahandog po niya. Ano po ba ang kanyang inihandog? Well, marami po siyang inihandog bukod po sa kanyang yung emosyon niya, yung kanya pong lahat ng ibinigay. Pero makikita po natin dyan, sa verse 37, basahin niyo nga po,
alabastro. Ayan. Kung yung po kanina, napakinggan niyo po yung inawit natin, ito pong alabastro kasi isa yung lalagyan o sisidlan po ng mamahaling langis o po ng perfume. Yan. At ito po ay, sabi nga nila, kung doon po natin titingnan, describe po doon sa ibang mga ebanghelyo, sa Marcos, sa Lucas, yung alabastro po doon o yung laman nito ay nagkakahalaga po ng 1 taong sahod ng tao. Ganun. Yun po. So, a year's wage, yung pong laman ng ano na to. Paghahandog na to ng babae ay makikita natin yung kanyang pag-ibig dyan dahil talagang pinaghirapan niya yan. Hindi mo ba? Siyempre, pinag-ipunan niya yan. Yan yung kumbaga talaga pinaglaanan niya ng pera niya o ng hirap niya para maipagkaloob niya sa ating Panginoon o maihandog niya sa Panginoong Jesus. At pero po hindi niya ito pinaghinayangan. Amen? Minsan po tayo pagka masyadong malaki binibigay natin, di ba po nanghihinayang tayo? Ganyan po tao, minsan pag parang sobra naman yata yung ibibigay ko, nakakahinayang naman yata. Parang gano'n. So, ganun po yun eh. Yan po yung sinasabi natin. Hindi rin po mawawala yung paghahandog na yung pagka naghandog tayo talagang ito yung kalakip po, yan ang pag-ibig. Parang yung pagbibigay din, di ba? Sabi nga nila, yung hindi ka, you cannot love without giving. Yun, you cannot love without giving. Parang hindi ka makapagbibigay talaga. Hindi mo may padadama yung pag-ibig kung wala kang ibibigay. Dahil unang-una, ibibigay mo pag-ibig eh. Tama po ba? So, sabi rin nila, ayan, di ba? Love is costly. Talaga kailangan yung maramdaman mo. Hindi raw cheap yung pag-ibig. Hindi cheap ang pag-ibig. Hindi ibig sabihin sa pera lang po. Ayan, sinulat ko pa po yan. Basahin niyo ako. Mahal ang magmahal. Di ba? Mahal po ang magmahal. Pero kung ibig natin, iibig tayo. Di ba? Parang magulo. Mahal ang magmahal, di ba? Kailangan maramdaman mo. Sabi nga nila, meron yung sinasabi yung sa awitin yung there's pain in the offering. Sometimes, ganun po, may sakit yung pagka nag-o-offer ka. Kailangan maramdaman mo minsan, may kirot talaga. May kirot po talaga pagka yung nag-ano. Kasi kung hindi mo yun mararamdaman, parang walang halaga yun o value. Wala lang. Hindi ka nasaktan, hindi ka na-apektuhan. Okay lang yan. Kumbaga, sobra-sobra, tira-tira, wala namang ano. Diba? Ganun yun. Pero pagka mayroong kirot na konti, Lord, may pain man dito, may sakit man dito ng konti sa ino-offer, pero ito ang gusto kong ibigay sa'yo. Kumbaga, pinadadama mo kasi yung pag-ibig mo. Di ba? So yun yun. Yung value na binibigay mo. Ayan. So isa pa pong pagpapahayag ng pag-ibig na ginawa ng babae ay, isa na napakaganda pa, ano po yan? Paglilingkod. Kung hindi ka po handa kasi maglingkod, kumbaga hindi ka handang magmahal. Kasi kung gusto mo magmahal, kasama doon ang paglilingkod. So, kinumpara po dito ni Jesus yung dalawang klase ng paglilingkod. Yung paglilingkod ng Pariseo, na hindi mo man lang nakitaan ng effort, at yung babae na nandun sa kanyang paanan. So, makikita po natin. Basahin niyo nga po. Masama ako sa iyong bahay, at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit tinugasan niya ng lupa ang aking mga paa, at pinunasan ng mga ito ang sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kakahalis sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng mabango ang aking mata. Amen. So yun po, nakita niyo po yung paglilingkod na ginawa ng babae. Nung pong si Simon po, inimbita niya ang ating Panginoon, pero wala man lang po. Kasi yung binanggit po ni Jesus dyan ay mga customary, mga practices nila. Yan po yung sa Middle East, lalo na sa kanila doon, pagka po naglalakad, laging nakasandalyas lang yan. Pagpasok mo po sa isang bahay, kung bisita ka, ang ginagawa po ng may servant doon sa bahay, o maaaring mag-iiwan lang sila man lang doon ng tubig, pero kadalasan po merong maghuhugas ng paa mo doon, tapos papasok ka sa bahay. So yun po yung sinasabi ni Jesus dyan. Tapos para po ma-refresh dahil mainit doon, lalagyan ka po ng
langis sa ulo para po ma-refresh yung tao na pumasok doon sa bahay na yun. At bukod pa po doon, ayan, sinabi ni Jesus yung mga bagay na sana ginawa ng normal na isang taong nag-anyaya sa isang bisita. Pero yung ginawa ng babae, hindi lang yun, hinigitan pa niya. Hindi ba? Nakita natin kung gaano kalabish yung pinakita niyang pagmamahal. At kahit sabi nga natin yung kanina, yung nakakahiya. Ang tingin po yung mga tao, lalo yung babae, na yung buhok niya ay nilugay niya. Kasi may mga, ano po sila yan yung scarf. Ganyan, o yung panali sa buhok. At hindi po sa kanila yung mga babae doon, yung, kumbaga proper na iladlad mo yan, lalo na ipangpunas mo gano'n. Parang iskandalo po yung makikita doon ng mga, ano bang ginagawa nito? Kaya nga po sabi nung si Simon na Pariseo, kung kilala nito, sa isip-isip niya, kung kilala lang, kung propeta talaga to, binaba pa nga po niya, propeta lang ang sabi niya kay Jesus, kumbaga, dinigrade pa niya yung totoong kung sino ang ating Panginoon. Kung propeta ito, malalaman niya kung sino yung babae ito, di ba? So, makikita po natin doon, pero itong babae po na to, hindi niya yung inalintana. Naglingkod siya. Kasi po, pagkasabi nga natin, ang pag-ibig handang maglingkod at handang magpakumbaba rin, handang magpakababa rin para maipakita yung pag-ibig. So, yung pong mga bagay na yan, makikita natin, yung paglilingkod, sabi ko nga rin po, kumbaga ito yung overflow ng pag-ibig natin. So kahit dito po sa church, lagi nga namin sinasabi ng Sister Tina, pag tayo ay naglilingkod, hindi po ba? Yung mga ginagawa natin, hindi dahil gusto lang natin kumanta, o magpunta dito sa harapan, hindi natin gusto lang na maglinis, hindi po ba? Salamat sa atin po mga masisipag po na naglilinis at nagluluto. Pero ito nga po yung overflow, pag-ibig kasi natin sa Panginoon. Kaya natin ginagawa. Amen po ba? Amen. Amen. So, yan po ang ating dito sa area ng paglilingkod. Ang tatlo pong nabanggit na to, ano po yun? Pagsasakripisyo, ano pa po? Paghahandog at paglilingkod. Ang lahat po na ito ay pinamalas ng ating Panginoon, hindi po ba? Ang lahat po ng bagay na ito, nagsakripisyo po siya. Yung pagpunta niya po dito, bilang Diyos ay nagsakripisyo po siya dito. Siya po ang bumitbit ng ating mga kasalanan o ng krus na sana ay tayo. Naparito po siya upang maglingkod at hindi paglingkuran. Yan po ang sabi niya. Inihandog po niya yung kanyang sarili, ang kanyang buo-buo para sa ating mga kasalanan. So yun po yung una na makita natin na nagpatunay ng kaligtasan ng babae na yun. Na meron na siya ng kaligtasan na sinasabi natin. Pangalawa po ay ang pagkilala sa kasalanan at kapatawaran o yung pagkilala sa kasalanan at pagtanggap ng kapatawaran na yan. Amen? So makikita po natin dito kung babasahin natin. Ang sabi po dito, nang ito'y makita ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, Guro? Sagot niya, sinabi ni Jesus, may dalawang taong may utang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 sa 10 pilak ang inutang ng isa at 50 sa 10 pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na magmamahal sa pinagkautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang. Ano po ang napansin natin dito? Makikita po natin dito na hindi kinikilala ni Simon na Pariseo na siya ay makasalanan. Ang tingin lang niya yung babae lang, hindi po ba? Dahil sabi ko nga sa'yo, sabi niya doon, kung alam lang niya na itong babae na ito ay makasalanan, yung mahawak. Sabi po niya, so hindi niya kinikilala yung sarili niya, yung babae lamang. Kaya po anong ginawa ni Jesus? Gusto niya pong sabihin kay Simon na dalawa kayo actually na makasalanan. At ito po ay binahagi niya sa pamamagitan ng talinghaga. At alam naman po natin ang talinghaga, sabi ni Jesus noon, yung may mga tenga lang, yung may mga pandinig ang makakarinig o makakaunawa. Pero sa mga hindi binigyan ng pag-unawa ng Diyos, hindi nila maunawaan. Kaya si Simon hindi niya yan naunawaan ang ibig ipahiwatig ni Jesus. Ang sabi po ni Jesus dyan, ay yung tungkol sa dalawa na may pagkakautang o actually po pagkakasala. Yan po yung sa talinghaga kung atin pong
ilalarawan doon. So, ito po yung si Simon at yung babae na kinikwento ng Panginoon. At sabi niya, dalawa sila. Yung isa po ay mas malaking utang, 10 times ang laki ng utang niya kaysa doon sa isa na 50 lang. Yung isa 500, yung isa 50. So yung isa parang 500 days na pagkakautang. Denaryo po kasi yun yung sinasabi noon kanina nung binasa ni Sister Lina. Ito po ay ibang translation lang. Pero 500 days po ng trabaho yung utang ng isa. At yung isa ay 50 days. So parang 2 buwan din. Napakalaki. Pero parehas silang pinatawad dahil wala silang pambayad. Amen? Ganun naman po kasi talaga ang gustong ipakita ni Jesus na wala tayong magagawa, hindi natin mababayaran ng ating mga kasalanan maliban sa kanyang pagpapatawad. Maliban sa kanyang ginawa sa krus, hindi natin yung magagawa. So makikita po natin dito, nung isinasalaysay ni Jesus dyan, sinasabi niya doon, sino kaya sa dalawang ito ang mas magmamahal? Ayan. Sino sa dalawang ito ang mas magmamahal sa nagpautang? At ang sabi po ni Simon, tama po yung sagot niya, yung mas malaki ang utang kasi, biruin mo naman yun, worth ng ilan po yun? 2 years na pagtatrabaho yung kanyang, yung pinatawad sa kanya o yung hindi na pinabayaran sa kanya, nitong nagpautang. At ganun po yung sinasabi ko sa inyo sa pagkilala ng kasalanan at pagtanggap ng kapatawaran. Kasi ito po si Simon ay hindi niya natanggap yung kapatawaran at kaligtasan, kaya po hindi niya po natanggap yung kaligtasan mula sa Panginoon o yung pag-ibig na yun dahil nga sabi natin hindi siya nakatanggap ng kaligtasan kagaya ng babae. Kaya nakasunod po ba kayo? Ang sinasabi ko po dito, si Simon po, ang tingin niya po sa sarili niya ay yung maliit lang yung pagkakautang. At yung babae po ay yung malaking pagkakautang. Siya po yung malaking pagkakautang at ina-acknowledge po yun ng babae. Ang gusto ko pong sabihin dito, maliban na makita natin sa ating mga sarili na ganun kalaki ang kasalanan natin at kapatawaran na natanggap natin, ay hindi natin talaga maipapahayag yung pag-ibig na yun sa Panginoon. Nakuha niyo po ba? Maliban sa i-acknowledge natin, Lord, ganito ang kamakasalanan, ganito mo kalaki ang kapatawaran na tinanggap ko mula sa iyo. At wala po yung kay Simon. Ang babae po ito ay in-acknowledge siya, ganito na lang, Lord, kalaki. Kaya ganito yung kalaki ng pagmamahal ko, kaya pinabalik po niya. Kaya yun yung sinasabi natin kanina dito, na sinabi ni Jesus. Ang sabi po niya sa Lucas 7:47, kaya sinasabi ko sa inyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Kasi yun po ang alam niya at kinikilala niya. Ganun kalaki na lamang ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti, o yung pakiramdam mo, wala naman akong kailangan patawarin sa akin. Maayos naman ako. O kaunti lang kasalanan ko. Hindi mo maibigay at hindi yun nag-uumapaw na pag-ibig ang maisusukli mo sa Panginoon. Ang sabi po dyan, ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. So kaya po sinasabi ko sa inyo dito kanina pa na yung babae po na yun ay nakatanggap na ng kapatawaran sa Panginoon. Maaring sa isang pagtuturo ni Jesus, maaaring sa lansangan o sa ibang tahanan ay natanggap na ng babae ito. Pero dito po ay publicly lamang na pinahayag ng Panginoon yung kapatawaran niya. Dahil kaya po nagpunta ang babae ito doon sa tahanan na yun, actually ay para mag-offer. Out of gratitude po na nagpapasalamat siya dahil sa natanggap niya na kapatawaran na at kaligtasan mula sa Panginoon. Kaya po siya naroon doon, hindi po upang siya ay makaranas ng kaligtasan muli. Hindi po. Pinahayag na lang po yan ng Panginoon sa kanya publicly at doon sa mga taong yun. At what a moment po para doon sa babae na yun. Dahil po siya ay kilala na isang makasalanan, isang babae na kumbaga ay tinatakwil ng lipunan. Subalit ng pagkakataong yun ay pinahayag ng Panginoon na pinatawad ng babae ito sa kanyang mga kasalanan. Pinatawad ka na sa kasalanan. Sa harap po ng publiko na yun ay nakita ng babae na yun. Kaya po yung ginawa ng babae na yun, ang sinasabi ko po sa inyo, ay bunga lamang. Diba sinabi doon, yung kanyang pagmamahal na malaking pinakita ay sapagkat maraming pinatawad sa kanyang kasalanan. Hindi po niya yun ginawa para matamo niya yung kaligtasan niya o yung kapatawaran niya. Maliwanag po ba yun? Nakakasunod po ba kayo? Hindi po yan the other way around na sinasabi natin, kaya pinatawad ni Jesus ang babae ito ay dahil sa ginawa niya. Hindi po. Yung nakita po natin na ginawa ng babae
ay bunga ng kanyang kapatawarang natanggap na mula sa Panginoon. Amen? So makikita po natin dito sa ating kwento na ito, dito po sa tekstong ito, na nang patawarin po ni Jesus ang babaeng ito, ay talagang naranasan niya. Ang sabi po doon sa bandang huli, kung dito po sa ating pagtatapos, ang sinabi po sa bandang huli doon, inulit po, pinagdiinan ni Jesus sa ikaw ay pinatawad dahil sa iyong pananampalataya. Hindi dahil sa ginawa niya, kundi po dahil sa pananampalatayang meron siya. Yung ginawa po niya ay bunga na lamang ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. At may katagapan pong sinabi dito si Jesus. Ang sabi po niya dito, umuwi ka na. Yun lang po yung nakalagay doon sa atin. Pero yung binasa sa translation hindi na kanina yung at ipanatag mo ang iyong kalooban, yung sinabi po. Kasi sa English po, na translation na sabi doon, go in peace. Kumbaga. So yun po yung isang natanggapan niya na marahil itong gusto pang ibigay ng Panginoon sa atin na mensahe sa pagtatapos ito na sa kaligtasan ating natanggap at sa relasyon na meron tayo sa Panginoon ay meron tayong kapayapaan. Yun yung binibigay pa niya at iniiwan niya sa ating lahat. Hindi po ba? Kaya pa, kapayapaan, lalo na sa mga panahon ito na hindi natin nalalaman ang mga nangyayari. Kumbaga, hindi tayo certain sa kung ano mangyayari sa kinabukasan. O di kaya yung maaaring may kabagabagan sa ating mga puso. Di ba? O yung mga maaaring maiisip natin na hindi magaganda. Pero kapag po tayo may relasyon sa ating Panginoon, ay naroon na tayo ay makakahayo ng may kapayapaan. Hindi ibig sabihin mawawalan po tayo ng mga problema o kaguluhan din sa mundo o yung kabigatan natin mawawala. Hindi po ganoon. Kundi kahit po naroon ng mga bagay na yun, ay may kapayapaan pa rin tayo. Di ba? Yun yung maganda po. Meron pa rin tayong kapayapaan kahit may kaguluhan, kahit may problema, kahit na merong problema sa pamilya, kahit na may kaguluhan sa paligid natin, kahit may COVID-19, kahit na meron tayong mga nararanasan, mga personal din natin ng mga relationship problems. So ano man ito, binibigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon. Amen? So, yun din po ang gustong iwan ng Panginoon sa atin dahil hindi po nakabase yung ating kapayapaan dito po sa kapaligiran natin o sa nararanasan natin, kundi sa relasyon natin sa ating Panginoon. Amen? At bunga po nga ng lahat ng ating nakita ngayon, kung ating pong i-recap, ay nakita natin yung sa pag-ibig ng babaeng yung nakita na natanggap niya ang kaligtasan. Kaya gusto ko rin po ibalik sa ating lahat na kumusta yung pag-ibig natin, pagpapahayag natin ng pag-ibig sa Panginoon at sa ating kapwa. Kumusta yung kapayapaan sa ating puso. Kailangan po ito ay palagi nating kagaya nga ng babae na yun, yung ine-express natin. Paano tayo nag-express ang pag-ibig natin sa Panginoon at sa mga tao sa paligid natin? Paano natin sila pinapahalagahan? Paano ang mga pag-aalay natin at paghahandog natin sa Panginoon? Paano po ang mga bagay na ito na sana ay naipakikita natin sa ating Panginoon at dito sa simbahan na ito bilang magkakapatid? Amen po ba? Yan po ang nais ko pagbulay-bulayan natin at nawa po ay na-bless sa lahat sa mensahe. Tumayo po tayo lahat. Ama naming Diyos na mabuti at tapat, kami po ay nagpapasalamat, kami po ay nagpupuri at sumasamba sa inyo dahil muli po ay tinuruan niyo na naman kami dito sa aming pinag-aralan sa mga oras sa inyo. Kung paano, Panginoon, na sa aming mga natanggap na kaligtasan at sa relasyon namin sa inyo, ay makita sa amin ang pag-ibig, O God. May kalakip na paghahandog, pagsasakripisyo, paglilingkod, O God, para sa iyo at para sa aming mga kapatid, para sa aming pamilya, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ay nagpapasalamat kami dahil, Panginoon, ang hinihiling namin ay sa bawat oras ay aming mapahalagahan yung tinanggap namin na kapatawaran at yung laki ng inyong pagpapatawad sa amin. Kung paano gano'ng kalaki ang aming mga kasalanan na inyo itong pinatawad, O God. At sa pagtanggap nito, Panginoon, ito ay aming pinapahalagahan. At
aming Panginoon na natututunan na sa bawat panahon ay iwasan, Panginoon, na kami ay magkasala. Sa abot ng aming makakaya ay manangan kami sa banal na Espiritu upang hindi kami bumigay sa kung anong hilig namin, kundi sa kung ano makakapagpasiya sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, at nawa sa bawat buhay namin o ginagawa namin, ito ay ihandog namin sa inyo ng may pag-ibig. Ialay namin ang aming buong puso at i-express namin ang isang pag-ibig, Panginoon, na matindi para sa iyo. Dahil sobra-sobra ang pag-ibig na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat at pinupuli ka namin sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen.